na salita. Lord, na iyong kalooban ng aking dalangin, tulungan mo po kami sa aming ministeryong gagawin ng pangangaral. Lord, iyo pong pagpalain at sa mga tao po na makakapakinig at magbibigay ng panahon sa iyo po sila pagpalain, O Diyos. Kausapin mo sila, ikaw pong magbigay kaunawaan at paliwanag sa kanila ng mga salitang kanilang mapapakinggan. Pagpalain mo sila. Marami po salamat ang pagtatagumpay ang inaakit sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Dahil po na aking sinabi, meron po kaming mga hatid na awitin. Amen. Hindi po kami professional o magagaling na manganganta. Amen. Subalit sa pamagitan po ng mga ilang awitin, madama po naman natin na ang Diyos ay totoong napakabuti. Amen. At ano yung kahulugan ito sa ating buhay? Praise God. Amen. Praise God. So, ang aking pong awitin ngayong hapon ay marahil naririnig mo nga kahit sa mga inuman. Kinakanta to kahit sa inuman. Pero alam mo, meron tong napakagandang mensahe. Nasa buhay mo, ang totoo mong kailangan ay si Jesus. Amen. Kapag lumapit ka sa Kanya, tutulungan ka ng Panginoong Jesus, bibigyan ka niya. Kung magpapakumbaba ka lang, amen, mayroong Jesus na naghihintay sa iyong paglapit. Dahil sa hirap mo tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Kaibigan mo, siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus magkataasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mo pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan. Siya kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya
iyong malalapitan sa iyong buhay. Amen. Ano man ang asuliranin, mayroong Jesus na ako lang ako magapay sa iyong kaibigan. Mahal na ni Jesus. Amen. Mahal na ni Jesus sa iyong hahapon. Amen. Kailangan natin si Jesus. Amen. Mahal po namin mga kaibigan. Amen. Kaya kahit sa aming mga misayang awitin, ay amin pong itinataas. Jesus talaga tunay na makakatulong sa atin. Amen. Si Jesus ay napakadakila ng kanyang pag-ibig. Hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Hindi niya nais na tayo mag-isa. Amen. Si Jesus ay naparito para sa iyo at para sa akin. Pakinggan niyo ang mensahe ito ng awitin. Totoo, pamigyan sa iyo ang tulong at timbre ng awitin ito. Pero sinadya po namin awitin sa mensahe, sa lyrics ng mensahe ay kumakatat po para sa ating buhay at pakikipagugnayan sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya pakinggan po niyo ang mensahe ng awitin. Amen. Isipan, limutin ang nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang sa kalikasan. Si Jesus ang nilagay sa isip, huwag ang salitang nangangarawan. Paulit-ulit na binabanggit pagsambay na kasanayan. Si Jesus ay napako. Sa akin ay tunay na pag-asahan. Pagkat sa kanyang pag-ibig tayo pa'y pinag-isahan. Si Jesus ay napako na siya sa'yo'y pinaghana. Sigaw para sa'yo at pagkano. Napako siya sa krus at naghirap para sa iyong kapanganahan. Napako siya sa krus at naghirap para sa iyong kaligtasan. Pinagtanggol Jesus ay mag-iisa. Napako siya sa krus at mahirap para
Para sa iyo, kahit puso, pinagtanggol. At siya sa'yo'y tinadhana, kay Jesus ay hindi ka mag-iisa. Amen. Totoo yun. Kapag si Jesus ay nasa iyong buhay, ano man ang iyong harapin, amen, hindi ka mag-iisa. Amen. Meron kang matibay na sandigan. At ang totoo nga, si Jesus ay napako para sa iyo. Amen. Ay tayo ay makasalanan, minahal po tayo ng Diyos. Amen. Kaya karapat dapat lang paglagakan natin siya ng ating buhay. Sa papangawitin ngayong hapon ang aming dala. Kaibigan, inakailangan, itinagpag na. Ang kabiguan, kasawian, lapit mo sa kanya. Sa kanya lamang, may kalutasan. Kaibigan, kinakailangan, hindi magbago na. Ang kabiguan at kasawian, nilapit mo sa kanya. Sa kanya lamang, may kalutasan. Sa kanya lamang, sa kanya lamang, may buhay na walang
tulad po ng aming pong sinabi kanina, hindi lamang po mga awitin ang aming pong hatid, kundi nais po namin hatid sa inyo ang libreng pangangaral ng salita ng Diyos at ganun din po ang pamimigay ng libreng babasahin. Lahat po yan ay libre na aming ginagawa dahil tinanggap po namin sa Diyos ang mga biyayang ito na sagana at libre, kaya libre po namin pinamamahagi. Kaya naparito po kami na ang layunin lamang, tanging layunin lamang ay mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Wala po kaming plano na manghingi sa inyo ng anumang pananalapi. Kami po ay narito para mangaral lamang. Kung meron po manghingi ng pera tapos nangangaral ng salita ng Diyos, nanghingi ng pera, wala po kami kinalaman sa kanila na po. Kami po ay naparito lamang para mangaral. Pinapaalam po namin sapagkat ito lamang ang aming layunin, mangaral ng salita ng Diyos ng libre. Amen. Kung may nanghingi po ay di po namin sila kakilala, di po namin sila kasamahan. Ano po? Ngayon pong gabi, makakarinig po kayo ng pangangaral ng salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan at napakaganda po na ang ginagawa ng salita ng Diyos sa aming mga buhay. Tunay po ito'y naging makabuluhan. Kaya nga po kami naging ganito dahil nakarinig po kami ng salita ng Diyos na bago ang aming buhay. At hindi lamang yun, no, na napatunayan namin na ang kapatawaran mula sa Diyos ay aming nakamtan dahil yung mga dati namin ginagawa, inalis ng Diyos sa amin. Yung mga masama namin bisyo, yung samang gawa ay dinago ng Panginoon. At napakabuting bagay pa, sa ngayon ay aming tinatamasa ang pangako ng Panginoon sa buhay nito, lalo na sa buhay na walang hanggan. Dahil po yan sa salita ng Diyos. Pakinggan po niyo ang pangangaral ngayon kung gabi na salita ng ating pong Panginoon mula sa Biblia, dadalhin po ng aming kasamang mangangaral. Amen. Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa na naaabot po ng tinig na ito. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ang salita ng Diyos ay nalaya pong naibabahagi sa lugar na ito. Sapagkat hindi po lahat ng bansa ng lugar ay bukas para sa salita ng Diyos. Meron pong mga bansa na bawal po itong ganito. Kaya mapala tayo sa ating bansa ay maluwag po. Pinahihintulutan na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay maibahagi po sa ating pong mga minamahal sa mga kababayan. Amen. Sa ating pong lugar. Amen. So ngayong gabi mga kaibigan, nais ko pong mangaral, magbahagi ng salita ng Diyos. Gagamitin ko na rin po yung mga mensahe ng awitin na narinig nyo kanina. Yung huli pong inawit, doon ko po kukunin, yun po'y galing sa Biblia, talata mula sa Biblia na ginawa pong awitin. Yung po nakakatuan sa aklat ng John chapter 3 verse 16, ang sabi po doon, ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang ari sa isang anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Kaso madaling ay sumanalangin dahil ng Diyos sa mga pong ito. At yung malapit sa iyo nagpapakumbaba, humihingi ng iyong tulong, sapagkat sa aming sarili ako'y walang magagawa. Kailangan ko po ang iyong gabay, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw po ay personal na mangusap sa buhay po ng bawat tao sa lugar na ito. Tulungan mo sila na maunawaan ang iyong salita, maunawaan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig para sa bawat isa. Ngayong gabi, Panginoon, ako po ay nagtitiwala lamang sa iyo. Ikaw po ang malayang bumilos sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat mga kapakinig ng iyong salita ngayong gabi. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Mga kaibigan, isa po sa mga hinahangad nating mga tao ay yung tayo po ay makadama ng tinatawag na pag-ibig. Kailangan po natin ang pag-ibig sa ating buhay. At isa po sa layunin kung bakit po tayo hinilikha ng Diyos upang tayo po makaranas na mahalin at magmahal. Ano po? At
nakakalungkot na lamang sapagkat sa ating pong panahon ngayon, ang pag-ibig ko ay tila ba nagiging mali ang kahulugan sa buhay ng maraming tao. Maraming tao ay naghahanap ng pag-ibig sa maling kaparahanan. Amen. Meron pong mga bata pa lang ay pumapasok na sa pakikipag-boyfriend. Elementary pa nga lang ay nakikipag-boyfriend, girlfriend na. Amen. Ako'y naniniwala sila'y naghahanap ng pag-ibig. Amen. Lahat po tayo naghahanap na kailangan ng tinatawag na pag-ibig. Subalit ngayong gabi, ang pag-ibig na akin kong nais patungkulan ngayong gabi ay ang tinatawag po na pag-ibig ng Diyos. Ito po ay ang pag-ibig na kadalasan, ito po ay napapaliwala ng bawat tao ni yung iba nga ay ayaw marinig ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung iba ay tila nakakahiya pagka ito ay nakipag-usap ng patungkol sa pag-ibig patungkol sa Diyos. Amen. Kaibigan, sa ating Panginoon ngayong gabi, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay itong pinakamahalagang pag-ibig na ito, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Bawat isa po sa atin ay mahal ng Diyos. Pero ay naniniwala, kaibigan, mayroong mga tao na tila ba sila ay nagdududa patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit ko po nasabi? Sapagkat ako po yung isang tao na dating ganito ang pananaw. Nagdududa ako sa pag-ibig ng Diyos. Bakit ko po nasabi? 7 years old po ako, namatay ang aking ina. Siya lamang ang tao alam kong nagmamahal sa akin, nagpapadama ng pag-ibig sa akin. Ngunit ang aking ina po yung namatay nung lumindol ng malakas sa Mindoro, City 7.2, nadaganan kami ng aming bahay at ang aking ina ay namatay. Mula po noon, nagkaroon ng pagdududa sa aking buhay. Totoo ba ang Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Kung mahal ako ng Diyos, bakit may ganitong pangyayari? Bakit mayroong hindi magandang pangyayari sa aking buhay? Kaibigan, marahil ikaw ay isang tao na nakakaranas ng ganito. Isa ka sa mga tao na nagdududa sa pag-ibig ng Diyos. Isa ka sa mga tao na nagtatanong, totoo bang may Diyos? Totoo bang mahal ako ng Diyos? Kung totoo may Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay? Amen. Kaibigan, marahil ikaw ay isa sa mga taong nakakaranas ng mga hindi magandang pangyayari sa iyong buhay. At ito yung nagtutulak sa iyo para isipin, hindi ako mahal ng Diyos. Kaibigan, ngayong gabi, nais ko pong bigyan ng diin, totoo po na mahal tayo ng Diyos. Ang totoo niyan, mayroong mga hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Ang totoo naman, minsan tayo rin ang may gawa. Tayo rin ang may dahilan. Minsan nagtatanong, may mga taong nagtatanong, bakit ako'y may sakit? Hindi ba ako mahal ng Diyos? Bakit pinahintulutan ng Diyos na nangyari ito? Pero ang katotohanan, meron tayong kinalaman kung bakit nangyayari sa atin ang hindi mabubuting pangyayari. Pero sa katotohanan, kaibigan, ngayong gabi, nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Hindi nagbibiro ang Diyos. Amen. Seryoso ang Diyos. Minamahal ka niyang tunay. Amen. At ngayong gabi, kaibigan, dapat mong maunawaan, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Unang-una na gusto ko na banggitin ngayong gabi, pinili ng Diyos na tayo'y mahalin. Ang totoo, kaibigan, sa totoo lang, hindi po tayo karapat-dapat mahalin ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo po'y makasalanan. Ang lahat po ng tao'y nagkasala. Ang kasalanan po ay nakaka-offend sa Diyos. Di ba pag ikaw ay na-offend, nagagalit ka sa taong pagbigay ng nagbigay sa'yo ng pakaramdam na nakakainis, nakakagalit, hindi gumawa ng mabuti sa'yo. Amen. Ganyan po tayo sa Diyos. Lahat po ng kasalanan, lahat ng hindi mabubuting gawain na ating nagagawa, ito po'y nakaka-offend sa Diyos. Ang totoo, ang Diyos po'y nagagalit sa ginagawa nating kasalanan sa ating buhay. Oo, mabuti ang Diyos, pero ang Diyos po'y hindi konsentidor na Diyos. Nagagalit ang Diyos na ang tao'y gumagawa ng kasalanan. Katunayan nga, nung panahon ni Noe, ginunaw niya ang mundo dahil ang tao'y lubhang masama. Amen?
At ngayong gabi kaibigan sa ating Panginoon, sadyang napakabuti nga lamang ng Diyos. Sa kabila na tayo makasalanan, sa kabila na tayo nagkakasala laban sa Kanya. At alam nyo ba kaibigan sa ating Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, pag ang isang tao'y makasalanan, siya ay maituturing na kaaway ng Diyos. Di ba? Pag may taong nakagawa ng hindi mabuti sa iyo, anong turing mo sa kanya? Kaaway, hindi mo siya kabati. Diba? Amen? Kaibigan sa ating parang ganyan po tayo sa Diyos. Ang totoo, hindi po tayo marapat-dapat sa Diyos. Sabi pa ng Biblia, ano ang tao upang alalahanin ng Diyos? Diba tayo ngayon nagkakasala sa Kanya, pero inalala tayo ng Diyos, inabot pa rin tayo ng Diyos, kaibigan sa ating Panginoon. Sa kabila na tayo nagkasala laban sa Kanya, gumawa ng hindi mabuti sa Kanyang paningin, pinili pa rin ng Diyos na tayo ay mahalin. Isang napakagandang bagay, kaibigan. Amen, sa kabila na tayo masama, sa kabila na walang matuwid, wala kahit isa, amen, ipinapadama pa rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pinipili pa rin ng Diyos na tayo ibigin niya. Amen. At ngayong gabi, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang salita. Amen. Hindi lang ito pangbubola. Ang totoo, mayroong pruweba na totoong mahal tayo ng Diyos, kaibigan sa ating Panginoon. Unang-unang pruweba na tayo'y mahal ng Diyos. Ang sabi sa talatang aking binasa, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang Diyos ay nagbigay. Diba? Isa po sa mga pruweba na ikaw ay nagmamahal, ikaw ay magbibigay. Pag mahal mong isang babae, magbibigay ka sa kanya ng bagay na ikatutuwa niya. Amen? So ganun po ang Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi bola. Ano? Marahil yung boyfriend mo o yung manliligaw mo, binobola ka lang, pero ang pag-ibig ng Diyos yan ay hindi bola. Totoo ang pag-ibig ng Diyos. At dahil nga dyan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang pinakamahalaga sa kanya ay nagawang ibigay dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin. Amen? Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kaibigan, ngayong gabi, maniwala ka na mahal ka ng Diyos. Amen? Hindi nagbibiro ang Diyos. Amen? Hindi nagbibiro ang ating Panginoon. Ibibigay niya ang pinakamahalaga bilang patunay na tayo ay kanyang pagod. Amen? Hindi lamang yun, kaibigan, sa ating Panginoon. Bukod sa Diyos ay nagbigay, bilang patunay na tayo kanyang mahal. Amen? Ganun din, kaibigan, sa ating Panginoon ay gusto rin niya na tayo ay hindi mapahamak. Ang gusto niya tayo magkaroon ng kaligtasan sapagkat, kaibigan, sa ating Panginoon ay dahil po sa kasalanan tayo mapapahamak. Kaya nga po ang Diyos ay nagbigay, ibinigay niya ang kanyang anak. Ayaw ng Diyos na tayo tuluyang mapahamak. Tayo ng Diyos. Ang gusto niya pa rin sa kabila na tayo makasalanan, dahil na tayo kanyang parusahan, gumawa siya ng paraan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Para araw, pagka tayo kinuha ng Diyos ang ating buhay sa mundo ito, ang ating kaluluwa ay makabigit na sa langit. Ito ang nais ng Diyos. Pagka tayo mahal ng Diyos. Kaya kinuha niya, ibigay niya ang kanyang kahit sa isang anak. Binayaran niya ang ating mga kasalanan.
notes ko yun. Hindi na babalik kasi yan. Hello guys! Guys! Sorry po, nalobat yung aming speaker. Nasa na si Brother Jason, nasa kalahati na. Tatapusin ka na nga sana rin, inabot na rin. Abay ko po. Sorry guys, talaga. Dapat pala, Di namin inaakala na nalubat. Sorry talaga guys. Kuhanin ko lang tambre.